luya. So sa simpleng pagtatamnan, ayun, tingnan nyo. Dito guys, mag-aani ulit ako ng luya. So ito po yung tinamnan natin noon at ano nga pala, inanihan natin noon 7 to 8 months ago. At ginawa natin, tinamnan natin siya ulit ng tubers or rhizome. So ngayon, meron na tayong ito marami na oh. So kailangan nating anihin kasi nga nade-deform na naman yung timba. So ganito po lang yan, ano po, isi-share ko lang kung paano ako nagpaparami ng luya dito sa tuktok ng building. Ito marami ito. Ito yung kasabayan po nito noong nag-ani ako. So far, ito yung maraming laman. Ayan. So, ganito po lang yan. Babaguhin ko na lang din yung tanim ko dito. Ayan. Yun o. So, kung papansinin nyo, marami na rin pala laman. Ayan. So 7 months ago po isang rhizome lang yung nilagay ko. Pero kung titingnan nyo, marami na rin siyang laman. Oh. So meron naman tayong produce ng luya. So magkano ba ang luya ngayon? 1 kilo na luya. Ayan. So titingnan nyo sa itinanim lang natin dito ay meron na tayo ulit luya na pangkonsumo, no? Kung papansinin nyo, 7 months, meron na. Alright? So, itong kabila, ito naman, so tuyong-tuyo na. Ganun lang po yung pag-aani natin, ano? Ayan. Ito, marami ito. Ayan. Kaming luya. So, sa simpleng pagtatamnan, ayun, tingnan nyo. Simpleng pagtatamnan ay sa ilang buwan lang na nakatabi. No? Hindi naman kasi highly maintenance ang luya kapag nasa paso. Yan. Diba ang dami po, no? O, tingnan nyo. At ang itinanim natin dito noon ay isang rhizome. So, halimbawa ito, kung titingnan nyo ito, maliit lang. Meron siyang, meron siyang ugat. So, pwede ko na itanim ito. In 8 months, or 7 to 8 months, ganito na yan. Okay? So, maghanap lang tayo ng hindi masyadong, actually, maliit ito eh. Oh. Pero may buto. Yan. May buto, may ugat. Okay? Dapat hindi nabugbog. So tingin ko pwede ito. Ayan, may dahon, pwede ito. So damihan na lang natin. Okay guys, tingnan nyo yung naani natin. No? Sa isang timba, plastic container. Tingnan nyo yung naani nating luya. Di ho ba malaking tulong ang pag-urban garden, no? Dahil hindi mo na kailangang bumili. Tulad dito, may konting bakanting area. So naglagay lahat tayo ng mga containers, tinanman natin. Ayun, nakakaani tayo ng luya. So dito sa kabila, medyo mahina yung tubo or laman, pero kahit papano meron tayong naani. Sabi nga ni Kuya G, tanim lang ng tayo ng tanim para may abagang anihin. Di ba? So in 8 months, meron tayong luya ulit. No? Ito, matagal na rin to. Hindi ko lang hina-harvest. So itong tinamnan natin, at pwede naman natin itong i-condition ulit. So, yan. So, pagsama-samahin na lang natin. Yan, magkaiba pala kaya hindi siya masyadong naglaman. At lalagyan natin ng
yung bagong bili natin na loam soil. So yan, i-amend lang natin ng konti, no? Itong taniman natin ng luya ulit. No? So ang ginagawa natin dyan ay yung loam soil na yung may ipa. Anyway, kamay-kamayin lang natin. Para maganda po yung tubo nila ulit, laman. So meron tayo ditong sino to? African Nightcrawler ba ito? So titingnan nyo, kahit dito sa tuktok ng building ay tinitingnan ko rin yung mga nandito sa taniman ko. Lalo na sa mga bulate na nakakatulong, no? Para sa pag-decompose ng mga organic or agricultural waste products. Tulad nitong tulad nito. So ang gagawin natin, lalagay lang natin sa ilalim. Ayan. Saka natin dagdagan ng lupa. Ayan. Ayan. Okay. So ngayon po, dahil nga meron tayong dalawang rhizome, maglalagay tayo dito. Ayan. So laliman na lang natin. Okay. Yan. Ganun po yung pagtatanim ko ng luya. So, ayan mo muna. Ganyan muna lang siya. Then, sa susunod, pagka umangat na yung laman, saka natin tatakpan. So, yun po yung aking proseso nung pagtatanim po dito ng luya sa mga timba. Ang maganda kasi dito, pag sa timba, kagaya nitong mga used plastics, kasi pwede mo siyang gamitin ulit. Ang sako minsan kasi ay unang-una bibili ka pa ng sako, dito libre sa amin yung mga nababasagan na ng na mga lagay ng tubig. So ito yung ginagawa nating taniman. And maghahanap nga ulit ako ng maliit na rhizome o yung bago na rhizome. At yun ang gagamitin ko ulit na itatanim dito. So pwede na ito. Yan. So ayan, hayaan lang natin ganyan. Pwede rin tayo maglagay ng isa ulit. Okay. Yan. Okay, yan. So, kaanin natin ng luya, and from there, kumuha tayo ng binhe, no? Yung rhizome. So, ilalagay natin ulit doon sa ating taniman para in 7 to 8 months, meron naman tayong maani na luya. Alright? So, hanggang dito na lamang po yung aking video. Kaya ang sabi nga ni Kuya G, tanim lang ng tanim para may abangang anihin.